Magsitayo ang lahat para sa panalangin. Rubilin, nais ko pangunahan mo ang ating panalangin. Sa mga Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day, be at my side, to light and guide, to rule and guide. Amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga mga bata! Magandang umaga po, Binibining! Ako nga po pala si Binibining Chinet. Nais kong ayusin ninyo ang inyong mga upuan at pulutin ninyo ang inyong mga basura. Maaari na kayong umupo. Salamat po! Mayroon bang lumiban sa ating klase ngayon? Wala po! Ngayon, may mga alituntunin ako dito. Una, makinig sa ating talakayan. Dapat kayong makinig upang may matutunan kayo. Pangalawa, huwag makipag-usap. Ayaw kong makipag-usap kayo sa inyong mga katabi. Maliwanag ba? Opo! Pangatlo, makilahok sa pinag-aralan. Nais kong kayo lahat makilahok sa ating gagawin mamaya. Ngayon, handa na ba kayo sa aking palaro? Opo! Ngayon, may mga jumbo letters ako dito. At nais ko, kasabay ng musika, ay sasayaw kayo. Kung saan hihinto ang musika, ay idikit ninyo kung saan ito nararapat. Naintindihan niyo ba? Opo! Ngayon, magsitayo ang lahat. Zora, ikaw ang unang magawa. Nais ko sumayaw ang lahat. Grizel? Ano yung nakuha, Grizel? Ito po. Sa palagay mo, ano kaya iyan? Bundok po. Pumunta ka dito sa harapan at idikit mo kung saan itong kategorya nararapat. Bigyan ng 3 bagsak si Grizel. Sumayaw ang lahat. Maridel, pumunta sa harapan kung saan ito nararapat. Ano yung nakuha, Maridel? Sa palagay ko po ay buroy. Tama kaya si Maridel? Opo! Joan, ano yung nakuha? sa tingin ko po ito ay lambak. Tama kaya si Joan? Tama po! Tama po! Sa palagay mo, Joan, saan ito ilalagay? Tubig? Ay lupa. Sige. Rubilin, ano yung nakuha? Karagatan po. Nais ko, pupunta ka dito sa harapan. Marian, pumunta ka sa harap. Ano yung nakuha? Ilog po, teacher. Okay, pumunta ka dito sa harapan. May nakakatawa ba? Wala po! Saya lang po. Mary May, ano yung nakuha? Lawa po. Pakilagay sa harap.
maalala kung ano ang tinalakay natin noong nakaraan? Robilin? Mga likas na yaman po. Tama. Ano nga ulit ang halimbawa ng anyong lupatan yung tubig? Magtaas na kamay kung nais nyo sumagot. Shara? Bundok po. Magaling. Mary Me? Lawa po. Magaling. Ngayon, may ipapakita ako sa inyong mga larawan. At nais kong tignan ninyo ito na mabuti at sasabihin ninyo kung ano inyong nakikita. At ang tinatawag na hularawan. Naintindihan nyo ba? Oo! Ngayon, ano ito? Mary Me? Isda po. Tama kaya si Mary Me? Tama! Bigyan ng 3 bagsak si Mary Me. Pangalawa, Joanne? Palay po. Tama kaya si Joanne? Tama! Bigyan ng 3 bagsak si Joanne. Pangatlo, ano kaya ito? Maridel? Ginto po. Magaling. Bigyan ng 3 bagsak si Maridel. Ang pang-apat, ano ito? Jora? Kalabaw po. Tama. Bigyan ng 3 bagsak si Jora. So, bago ang lahat, nais ko muna ipakita sa inyo ang ating layunin. Base sa ating talakayan, ano kaya ang ating talakayan ngayong araw? Likas na yaman po. Okay, so narito ang ating layunin. Nais kong basahin ninyo ito. Sa pamamagitan ng PowerPoint presentation or Canva presentation patungkol sa likas na yaman, ang mag-aaral sa ikatlong baitang ay inaasahang makakuha ng 85 magandang katupakan. Natutukoy ang wastong at di wastong pamamaraan ng pamangasiwa ng likas na yaman sa kanilang lalawigan o rehiyon, na ipapakita ang kahalagahan ng maayos na pamangasiwa sa likas na yaman sa kanilang lalawigan, na ilalarawan ang mga pangunahing likas na yaman sa pamamagitan ng pagguhit. Magaling. Ngayon, ano kaya sa tingin nyo, ano ang likas na yaman? Sarah? Ito po ay nilikha ng Diyos kagaya ng lupa. Huwag ka sumawa, Sarah. Ang likas na yaman ay Jenaline, nais kong basahin mo ito. Likas na yaman ay may kapaki-pakinabang na yaman ng ating bansa. May 4 na uri tayo ng likas na yaman. Yamang lupa, yamang tubig, yamang mineral at yamang gubat. Magaling. Bigyan ng 3 bagsak si Jenaline. Ngayon, ay may 4 na uri ng yamang likas na yaman. Una ay yamang lupa. Ang yamang lupa ay tumutukoy sa lahat ng mga likas na yaman na matatagpuan sa ibabaw at ilalim ng lupa. Halimbawa, halaman at puno. Magbigay na kayo ng halimbawa. Shara? ginto po. Pwede rin. Iba pa? Joanne? Mga gulay po. Pwede rin. Dahil nasa yamang lupa. Ang pangalawa, yamang tubig. Ang yamang tubig ay tumutukoy sa lahat ng mga likas na yaman na matatagpuan sa loob at paligid ng iba't ibang anyong tubig. Halimbawa, dagat o ilog. Magbigay na kayo ng halimbawa, Robeline. Karagatan po. Tama kaya si Robeline? Opo. Ano pa, Joanne? Falls
sa ilalim ng lupa at nabuo sa pamamagitan ng natural na prosesong hiyoleko sa loob ng mahabang panahon. Halimbawa, ginto o bakal. Magbigay na kayo ng halimbawa. Shara? Tanso po, teacher. Magaling. Ano pa? Rizal? Petrolyo po. Maridel? Silver po. Magaling. Magbigay ng 3 bagsak. Ang pang-apat naman ay yamang gubat. Ang yamang gubat ay tumutukoy sa lahat ng mga likas na yaman na matatagpuan, nagmumula at sumusuporta sa isang kagubatan. Halimbawa, kawayan o mga kahoy. Halimbawa, ano pa ibigay niyo halimbawa? Mary May? Sa tingin ko po, yung mga ferns. Ano pa? Shara? Mga wild animals, teacher. Magaling. Ngayon, may kwento ako dito at nais kong basahin ninyo na mabuti dahil may mga katanungan ako. Naintindihan niyo ba? Oo. Ang pamagat ay ang paglalakbay ni Maya sa bundok Kakiling. Ngayon, ako muna ang unang magbabasa. Ay bago ang lahat, nais kong hatiin muna kayo sa pangalawang grupo. Magbilang Jora. Isa. Dalawa. Isa. Dalawa. Isa. Dalawa. Isa. Dalawa. Isa. So, ngayon, dito ang unang grupo at dito naman ang pangalawa. Naintindihan niyo ba? Opo. Ngayon, ako muna ang magbabasa. Si Maya ay isang batang grade 3 na mahilig sa kalikasan. Isang araw, nagpunta sila ng kanyang pamilya sa bundok Makiling para mag-hiking. Tuwang-tuwa si Maya dahil makikita niya ang mga puno, halaman at hayop. Habang naglalakad sila, nakita ni Maya ang 2 grupo ng mga tao. Unang grupo magbasa. Nakita ni Maya ang isang grupo ng mga lalaki na nagpuputol ng mga puno. Ingay na ingay ang kanilang mga lagari. Pagkatapos nilang putulin ang mga puno, iniwan lang nila ang mga sanga at dahon. Bakit mo nila pinuputol ang mga puno? Tanong ni Maya sa kanyang nanay. Hindi po tama ang ginagawa nila. Dapat magtanim sila bagong puno pagkatapos nilang putulin ng isa. Kung hindi, mawawalan tayo ng mga puno at hayop. Sagot ng nanay niya. Ang pangalawang grupo. Nakita naman ni Maya ang isang grupo ng mga bata na nagtatanim ng mga bagong halaman. Sila ay masayang nagdidilig at inaayos ang lupa. Ang galing naman nila! Nagtatanim sila ng mga halaman, sabi ni Maya. Tama ka, Maya. Sila ang nagpapakita ng tamang paraan ng pangangalaga sa kalikasan. Dapat tularan natin sila, sabi ng tatay niya. Nang matapos ang kanilang hiking, natutunan ni Maya ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan. Alam niya na dapat siyang magtanim ng mga puno, huwag magtapon ng basura, at irespeto ang lahat ng nilalang sa mundo. Pag-uwi sa bahay, nagtanim si Maya ng isang maliit na halaman sa kanilang bakuran. Alam niya na sa maliit na paraan na iyon, nakakatulong siya sa pag-alaga sa ating likas na yaman. Ngayon, may mga katanungan ako dito. Saan nagpunta sila Maya? Joanne? Sa bundok Makiling po. Bigyan ng 3 bagsak si Joanne. Ano ang napansin ni Maya sa unang grupo? Shara? Nagputol po sila ng mga kahoy. Sa palagay ninyo, tama kaya ito? Hindi po. Bakit, Jora? Dahil nakakasira po ito ng kalikasan. Magaling. Sa pangalawang grupo, ano ang nakita ni Maya? Robilin? Nagtatanim po sila ng mga puno po. Magaling. Ngayon, ay nais ko kayong tanungin. May natutunan ba kayo sa ating diskusyon ngayon? Opo! Ano ang Sicilian core values na ating makukuha? Shara? Nurturance po. Ano pa? Grizel? Pagmamahal sa bayan po. Magaling.
Ngayon, may ipapagawa ko sa inyo. Nais kong kumuha kayo ng isang sangkapat na papel. Babasahin ko muna ang balotong. Gumuhit ng isang larawan na nagpapakita ng isang likas na yaman tulad ng puno, ilog o bundok. Lagyan ng isang maikling pangungusap tungkol sa kung paano pangangalagaan ang likas na yaman na iginuhit. Naintindihan niyo ba? Opo. Ngayon, magsimula na kayo. Babasahin ko muna ang kategorya. 5 puntos. Ang iyong guhit ay malinaw na nagpapakita ng isang bundok, ilog o puno, makulay ito at puno ng detalye. 4 na puntos. Ang guhit ay nagpapakita ng isang likas na yaman, may kulay at ilang detalye. 3 puntos. Naguhit mo ang likas na yaman, ngunit kulang sa kulay at detalye. 2 puntos. Hindi malinaw ang guhit mo. Magsimula. Ma'am, pwede na bang pakibalik po sa... Opo. Thank you. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto. teacher, may iba po rin ako. Ako rin po, isa po. Tapos na ba? Opo. Opo. Ngayon, Shara, ikaw ang mauna. Punta ka sa harapan at ipakita mo. Ito po ang aking ginuhit. May ilog po at bundok. At dito po ay nagtatanim ang mga tao ng mga puno. At may basurahan po dito para sa mga basura na itapon dito sa tamang lagayan. Magaling. Bigyan ng 3 bagsak si Shara. Maridel. Ito po ang aking ginuhit. May 2 bundok po at sa gitna ay may port at ang tubig po ay dumadaloy patungo sa lawa po at sa gilid po ay may mga puno. Magaling. Bigyan ng 3 bagsak si Maridel. Mary May. Ito po yung ginuhit ko. May bundok at palay at may dagat po. Mapapahalagahan natin ito ang kabundukan kapag hindi ito pinuputol ang mga
puno at saka magtanim ng mga palay para sa mga tao na sa kanilang pang-araw-araw na buhay at saka pangangalagaan ng mga dagat. Ganun. Jenaline, Ang ginuhit ko po ay isang ilog at mayroon din akong nilagay dito ng mga basura at nilagyan ko ng yes. Ito ay nagpapakita na hindi maganda na itapon ang basura sa ilog upang dahil maging marumi ito at hindi na ito maliguan ng mga tao. magaling bigyan ng 3 bagsak si Jenaline. Jola, Ito po ang aking iginumbungin. May mga halaman, mga puno at mapapangalagaan ito sa pamamagitan ng hindi pagputol ng mga kahoy upang hindi masira ang kalikasan. bigyan ng 3 bagsak si Jola. Marian, Ito po ang aking ginuhit at ito po ay ang mga puno. Upang mapangalagaan ang puno, huwag po natin silang putulin dahil sila po ang nagsisilbing protektas sa atin sa mga kalamidad gaya ng pagbaha. bigyan ng 3 bagsak si Marian. Rizel, Ito po ang aking ginuhit. Dagat. Mapamangalagaan po natin ito sa hindi po pagtapon ng basura at dynamite fishing. bigyan ng 3 bagsak si Rizel. Joan, Ito po ang aking ginuhit. May bundok po na marami mga puno at sa ibaba ay may mga palay. Napapangalagaan ang likas na yaman ito sa pamamagitan ng pagpe-preserve ng mga bundok. Ibig sabihin, hindi dapat natin pinapayagan na gawing mining site ang mga bundok. bigyan ng 3 bagsak. Robilin, Makikita niyo po sa aking ginuhit na may mga puno sa bundok at may mga halaman po dito na i-water niya ang plants and then makikita natin dito na ang bundok ay napakaganda dahil hindi pinuputol ang mga puno na ito upang maiwasan ang landslide po. bigyan ng 3 bagsak ang inyong mga sarili. Ngayon, kumuha kayo ng sakapat na papel at may sasagutan kayo. Basahin ko muna ang panungtong. Isulat ang tama o mali ang binabanggit sa bawat bilang. Bigyan ko kayo ng 10 minuto upang sumagot. Magsimula. Tapos na ba kayo? Hindi pa po. Okay.
hindi ko po mabasa yung ika-4. Ano po yan? May 5 uri ng yamang mineral. Okay po. Tapos na ba ang lahat? Opo. Ngayon, sino ang gustong sumagot sa una? Jora? Ang likas na yaman ay ang mga yaman na kapaki-pakinabang sa bansa. Tama po. Tama kaya si Jora? Opo. Magaling. Sa pangalawa, Joanne? Mayroong 3 uri ng likas na yaman. Mali po, teacher. Tama kaya si Joanne? Opo. Sa pangatlo, Shara? Ang yamang lupa ay nanggaling sa mga halaman at hayop. Tama po. Tama kaya si Shara? Opo. Sa pang-apat, Jenaline? May 5 uri ng yamang mineral. Mali po. Bakit? Pagka hindi po 5 ang uri ng yamang mineral. Tama kaya si Jenaline? Opo. Sa pang-5, Robilyn? Ang yamang tubig ay ang mga isda, coral reefs, at mga anyong tubig. Tama po ito. Tama kaya si Robilyn? Opo. Ngayon, magbibigay ako ng isa pang gawain. Bago ang lahat, ilan ang nakakuha ng 5 puntos? Magaling. Bigyan ng 3 bagsak ang inyong mga sarili. Kumuha kayo ng sangkapat na papel at gagawa kayo kung ano ang inyong natutunan sa ating talakayin ngayong araw. Naintindihan niyo ba? Opo. Bigyan ko kayo ng 10 minuto. Tapos na ba kayo? Hindi pa po. Hindi pa po.
2 minuto. Tapos na po ako, teacher. Tapos na ba ang lahat? Opo. Ngayon, ipasa ninyo sa harapan ang inyong mga papel. Ipasa sa harap. Ngayon, nais ko pumunta kayo sa harapan kung sino ang mabubunot ko. Naintindihan niyo ba? Opo. Jenaline, pumunta ka dito sa harap. Ang natutunan ko po ay dapat nating pangalagaan ang ilog, sapagkat mahilig po akong maligo doon. At iiyak po ako kapag hindi ako pinayagan ng aking nanay. Kasi sabi niya, madumi raw doon. Kaya simula ngayon, hindi na po ako magtapon ng basura sa ilog. Magaling. Bigyan ng 3 bagsak si Jenaline. Rosiana, pumunta ka dito sa harap. Sa araw na ito, ang natutunan ko po ay ang mga uri ng likas na yaman, gaya ng yamang lupa, yamang tubig, yamang mineral, at yamang lupa. Sa yamang lupa po, dito natin makikita ang mga halaman at puno. Sa yamang tubig, dito makikita ang ilog at lawa, habang sa mineral, dito natin makikita ang mga ginto, tanso, at silver. At sa yamang gubat ay ang mga bundok. Bigyan ng 3 bagsak si Rosiana. Joanne, pumunta ka dito sa harap. Natutunan ko po ang mga uri ng likas na yaman at kung paano ito mapapangalagaan ng tama. Tungkulin natin bilang mga tao na ingatan ang mga likas na yaman sapagkat ito ay regalo sa atin ng Panginoon. Bigyan ng 3 bagsak si Joanne. Mariel, Natutunan ko po na alagaan ang aking mga likas na yaman para makaiwas sa mga sakuna po. magaling. Bigyan ng 3 bagsak si Maridel. Grizel, pumunta ka dito sa harap. Ang natutunan ko po ay may 4 na likas na yaman. Ito ay ang yamang tubig, yamang lupa, yamang mineral at yamang gubat. Sila ay importante at dapat pangalagaan. Bigyan ng 3 bagsak. Mary May. Natutunan ko po sa araw na ito na may 4 na likas na yaman. Anyong lupa, anyong tubig, anyong mineral, at anyong kaputukan. At dapat natin itong pangangalagaan po. Magaling. Bigyan ng 3 bagsak. Castillo. Ang aking natutunan sa ating talakayin ngayon po ay kung paano pangkahalagahan at pangangalagaan ang likas na yaman na gawa ng Diyos upang hindi ito masira. Magaling. Bigyan ng 3 bagsak. Sarah. Ang natutunan ko ay maging responsable tayong mamamayan at alagaan mabuti ang ginawa ng Diyos at huwag putulin ang mga kahoy at itapon ang basura sa tamang lagayan. Magaling. Bigyan ng 5, pagbigay ng 3 palakpak sa inyong mga sarili. Ngayon, balikan natin ang ating layunin kung nakamit ba natin ito. Nais ko bigyan lang ako ng 2 bagsak kung nakamit ba natin ito. Maliwanag ba? Oo! Natutunan
wastong at di wastong pamaraan ng pangangasiwa ng likas na yaman. Pangalawa, na ipapakita ang kahalagahan ng maayos na pangangasiwa sa likas na yaman. Pangatlo, na ilalarawan ba natin ang mga pangunahing likas na yaman sa pamagitan ng pagguhit? Ngayon, nais kong kunin ninyo ang inyong mga kwaderno at isulat ninyo ang ating takdang aralin. Basahin ko muna ang panuto. Ibigay at iguhit ang kahalagahan ng bawat likas na yaman, magbigay lamang ng tigta 3. Tapos na po. Hindi ko po ako tapos. Hindi pa po ako tapos. Tapos na ba ang lahat? Hindi pa. Teacher, saan po ito ilalagay? Sa short or normal paper? Short lang. Okay po. Pupurayan mo ba namin ito? Oo. Kung sino ang mas magandang takdang aralin ay may ibibigay ako sa inyo. Teacher, may tanong po ako. Teacher, may tanong po ako. Ano po yun? Kailan po ito ipapasa? Bukas po. Okay po, salamat po. Tapos na ba ang lahat? Oo! Ngayon, magsitayo ang lahat para sa panalangin. At bago ang lahat, nais kong ayusin muna ninyo ang inyong mga upuan at pulutin ninyo ang inyong mga basura. Jora, nais ko po na mga ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, magkapara ng unang-una ngayon at pagkakailanman at sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Paalam at maraming salamat, grade 3.